bakal. Mamaya tignan natin kung may gas-gas yung motor. Buti na lang talaga yung hawak ko sa manibela. Ayun, good day mga guys. Wala sana tayo talagang balak mag-vlog kasi yun may minor incident na nangyari. Though hindi naman talaga incident kasi wala namang na-aksidente, tumalsik lang talaga sa motor ko. Pero since napag-usapan yung incident sa kalsada, kwento ko lang yung mga insidente dating nangyari sa akin at yung mga experience kong incident. Ayun, magsimula tayo dun sa mga na ano tawag dito, yung mga nasaksiyan, mga nakita kong accident sa kalsada. Yung pinakauna, yung hindi ko talaga makalimutan, ito yung time na nandun pa ako sa dati kong company. Tapos kami, gabi na yun, parang 7 na ng gabi. Syempre hindi kami agad umuwi na maaga nung time na yun kasi nag-aabang nga kami parang humupa yung traffic kasi nasa Metro Manila kami dati. Yung inuwihan ko Bulacan tuloy, sa Commonwealth dyan sa Quezon City. Tapos yung kasama ko naman nakatira sa Bulacan. So pag bumahe kami ng traffic, mapapagod kami, unlike na pag hinintay namin humupa yung traffic sa kami bumahe, kahit medyo late na, at least mabilis yung biyahe. So ayun na nga, mabalik tayo doon sa accident na nangyari doon. Nakatambay kami yung dalawa ng tropa ko, si Rachel. Bali, habang nakatambay kami, may SUV ata yun. Hindi ko sure sa pero sabi nung kasama ko ni Rachel, SUV daw yung sasakyan. Tapos ang nangyari doon, nakatambay siya mga 3 minutes. Tapos nagulat kami, biglang humarurot. Kala ko nga tutumpukin pa kami kasi parang nasa gilid kami, nasa harap kami ng SUV pero medyo gilid. So parang simula dito sa pwesto ko hanggang doon sa U-turn, parang ganun kalayo. Tapos ayun nga, biglang umarurot yung SUV. Una pa tumbok sa amin tapos biglang kumabig palayo. Talagang napabilis ang pangyayari, parang 5 seconds lang. Tapos sumarurot siya. Pagkarurot niya medyo malayo pa siguro simula dito hanggang dun sa dulo ng yellow na barricade. Ganon kalayo. Tapos nabangga niya yung barricade na yun. After niya mabangga,
tumama pa siya dun sa ano, sa L300 na kasalubong niya. Eh syempre kami, ano, chismoso, pinuntahan kaagad namin. Talagang ano, pagkapunta namin doon, nakita namin yung L3 nakatumba, tapos yung ano, yung SUV nakasampa na doon sa gutter, tapos bumunggo sa poste. Tapos nakita namin yung SUV, putik yan, puro bata pa yung sakay. Talaga nakataob yung SUV. Nakita namin kinukuha na yung mga bata eh. So okay lang naman na ano, na pinuntahan namin kasi tapos na rin naman yung office hours no? Tapos ayun, tumulong kami doon sa ano, doon sa mga naka L3. Pero mabuti naman, walang walang namatay. Pero syempre may mga sugat yung mga pasahero ng L3. Doon sa SUV wala akong balita eh. Parang hindi siya lumabas doon sa sa SUV niya. Sobrang takot siguro. Pero sa L3 nakita ko lumabas yung driver, lahat nasa labas. Tapos yung mga bata nag-iiyakan. So yun lang. Medyo matagal na nangyari to. Yun nga lang, hindi namin nakuha kasi hindi naman namin expected na gano'n yung mangyari. Nakatambay lang kami, nagbe-vape lang kami doon sa labas eh. Tapos yung pangalawang nangyari, ito nakita ko rin to sa Batasan. Nakita ko talagang nagdadrive ako ng motor. Ang nangyari dito, may naka NMAX. Ang bilis niya sumingit. Talagang kamote galawan. Tapos nung pagkalagpas niya sa akin, siya parang nag-whip, basta parang siya, lumigo-ligo yung yung likong racer. Tapos pagkaligo niya nun, nag-overtake din siya doon sa isang motor. Pero yung pag-overtake niya, doon siya napasama kasi may biglang apex na lumiko eh. Tapos pagkaligo ng apex yun, nasalpok na talagang nakita ko tumalsik yung backrider niya, pati siya eh. Talagang turpat eh. Tapos ang nangyari pa doon, yung pasahero pati yung rider, natanggal yung helmet, hindi yata nakalock yung helmet nila. Tapos ang makulit pa dito, yung rider tumayo kagad, yung motor yung inalala, tapos yung back rider niya na babae, asawa niya yata, yung girlfriend, nakahiga na dun sa gilid, hindi niya pinapansin, para mas concerned pa siya dun sa motor niya. Tapos kinakausap niya yung pangalan nito, yung driver ng FX. Tapos parang pinapalabas niya na bigla daw lumigo yung driver ng FX. So nakita ko nung time na yun, dahan-dahan yung FX, talagang mabilis lang siya. Kamote talaga siya mag-drive. Muntikan pa nga ako masagi nun eh. Kaya ngayon nilagyan ko ng ng guard yung parang handlebar guard yung motor ko. Kasi muntikan na talaga masagi niya dati yung yung manibela. Ayun, kaya yun, may guard to ngayong handlebar ko. Pero grabe, napakakamote talaga ng basic. Tapos hindi pa inuna yung girlfriend. Siya na nga dahil lang kung ba't sila na aksidente.
So yun lang, pag naalala ko, nag-visit talaga ako eh. Tapos yun yung ano eh, yung time na, ayun yung time na ano eh, na nag-iisip na ako kung bibili ako ng action cam. Talagang ano, bago mangyari yun, nagbabalak na akong bumili ng action cam kasi nga marami ng ano eh, may mga accident na ako na na-experience. So isa yun sa mga nakita ko. Tapos yun nga, diba, na ano ko, nabangga ako ng taxi para natumba yung motor ko. Though hindi naman siya malala, pero syempre accident pa rin yun eh. Saka hirap mag-explain talaga pag ano, pag wala kang video evidence. Talagang pinapadrawing yung mga nangyari. Tapos ano pa ba? Ito nangyari to. Sobrang tagal na nito. College pa ako, parang second year college ako sa ano, sa dati kong school sa Fatima. Ang nangyari dito naman, ano, sa accident na to, hindi pa ako nakamotor nito, hindi ako nakasakay sa sasakyan. Ano, patawid ako ng pedestrian. Ayun, nangyari doon, tatawid ako ng pedestrian, tapos pagkatawid ko, hindi ko napansin may truck. Ano to, yung truck na nagdi-deliver ng tubig, parang mini elf van yata tawag nila. Basta yung open yung likod pero mukha siyang minivan na L3. Basta ano, post ko yung picture pag nakita ko ng itsura no. So yun, ang daming laman na ano nun, na tubig sa likod. Kasi syempre delivery, ano nga, water delivery nga. Tapos di ba patawid daw, hindi ko talaga siya napansin kasi may kasabay din ako nun. Pero ako kasi nakapayong, kaya siguro hindi ko rin siya napansin talaga. Pagkatawid ko, yung isang paa ko, nauna yung isang paa ko, inano niya, nasagasaan yung paa lang, tapos yung gilid ko nasagi, parang kalahati ng katawan ko nasagi. Tapos after nun, lumingon lang sa akin yung driver kasi kala niya ano, nasagi lang niya yung katawan ko, hindi niya ako nagulungan, pero nagulungan niya talaga yung paa ko ng time na yun. Pero yun nga, pagkalingon niya, parang ano, tinignan lang ako, okay ako. Tapos nung walang nangyari, dumiretso lang siya. Hindi ko nga nakuha yung plate number nung kasi medyo shock din ako nung time na yun eh. Tapos parang sabi ko, parang okay lang naman, parang nasagi lang ako. Tapos na ano yung pa ako, parang hindi naman ganong kalala. Tapos yun, nagtuloy-tuloy ako palakad. Tapos yung kasabay ko na naglalakad, nung habang naglalakad, tinanong talaga ako, sabi niya, "Kuya, okay ka lang?" Sabi ko, "Ano, okay lang naman." Tapos ayun nga, sabi niya, "Di ba nagulungan yung paa mo?" Kasi nakita ko nagulungan eh. So, sabi niya, ay sabi ko, oo. Pero yun, ano, pagkasabi ko na oo, dire-diretso na ako maglakad. Grabe. Tapos ayun nga, naglakad pa ako noon papunta sa klase ko. Nung pakyat na ako sa hagdan, kasi yung klase ko nasa 8th floor eh. 8th floor nga ba, parang
O parang 7th floor, mga ganon. Naglakad ako paakyat doon sa hagdan muna sa ano, sa labas ng building. Eh mataas din yun eh, parang mga isang floor din pag nilakad. Basta sa ano to, Fatima, sa saan nga ba yun? Sa CAS building. CAS nga ba, SJB? Basta yung ano, yung isang building doon na may hagdan papunta sa registrar. Yung mga taga Fatima dyan sigurado alam yun. Sa ano, Fatima Lagro nangyari to ah. So yun, naglakad ako doon sa paakyat. Doon pa lang ramdam ko na parang oo nga, sumasakit na yung paa ko. After ko maglakad doon, ano, parang nung doon na ako sa building mismo, bakit na ako na floor, nararamdaman ko na talagang sumasakit na yung paa ko. Talagang ano na, grabe na. Tapos pagkadating ko sa klase, umupo kagad ako sa likod ng ano, sa pinakalikod ng klase. Tapos ayun nga, parang iniinda ko pa yung paa ko. Tapos sinabi ko nga doon sa klase ko, nasagasaan niya ako. Talagang ano, wala silang alam kasi parang doon lang nila nalaman nung binanggit ko nga lang na masakit na yung paa ko. Tapos nasagasaan ako. Tapos yung teacher ko, nagulat na lang, pumunta yung mother ko doon sa ano, sa floor namin. Sinundo niya ako kasi nagpasundo ako, nakitext ako doon sa klase ko kasi sobrang sakit na ng paa ko. Tapos ayun, nung pag-akyat niya, yung teacher, kinausap niya, sabi nga niya, ano, nasagasaan daw ako. Tapos dadaling daw niya ako sa ospital. Tapos yung, ano ko, yung professor pala, teacher ko. Yung professor ko, gulat na gulat. Nasagasaan nga pala, hindi mo sinabi. Eh, sabi ko na lang doon sa prof, ano, hindi po kasi kanina masakit ma'am eh. Nung pagkaupo ko, doon ko naramdaman yun na masakit na yung paa ko. Tapos ayun, dinala ko sa Banawe doon sa orthopedic. Tapos thankfully naman walang nadurog na buto or nabali. Talagang ano lang, namagalang yung paa ko. Tapos nilagyan ako ng die-cast nun, parang sinementohan yung paa ko. Tapos yung una kong inuwian talaga, yung bahay namin dyan sa Commonwealth. Hindi pa namin dati bahay yan, bahay pa ng lola ko yan, pati ng tita ko. Kasi nung time na yun, sila pa nakatira dyan. Parang ano, dyan muna ako nakituloy kasi hindi ko kayang biyahe pa Bulacan. So ano yan, 5 days yata akong nakapahinga yan. Tapos after ko dyan, umuwi na ako. Tapos nagpahinga ulit ako isang buwan kasi talagang ang hirap pumasok. Tapos nakasaklay pa ako. Eh yung ano pa nga lang, yung isang saklay pa nga lang, hirap na. Paano pa kaya ako sasakay kung nakasaklay ako? Yun yung naiisip ko. Kaya hindi ako muna pumasok. Sa sobrang sakit talaga ng paa ko. Tapos yun, tambay-tambay. Ano ba yung ginawa ko? Hindi pa kasi uso yung mga ano nun eh. Ayun, nung time na yun, hindi pa uso yung smartphone. So, bored na bored ako. Parang ano lang namin nun, pastime lang namin computer eh. Tapos, nung time na yun, wala pa ako syempre yung computer.
Kaya yun, nung mga time na yun, yung past time ko lang talaga, mag ano lang, mag ano tawag dito, parang mag-drawing lang, yun lang talaga ginagawa ko. Tapos yung cellphone ko pa, wala pang palabas nun, kasi cellphone ko dati Nokia eh. Tapos hindi pa uso yung nagda-download ng movie. So past time ko nanonood lang sa ano, sa TV. Saka mag-drawing. Tambay lang talaga ako. Tapos nag-ano ako nun, pumasok ako nun nung naka-baston na ako. Ayun. So siguro yun lang yung ano ko, yung mga kwento kong aksidente na from pinaka minor hanggang sa pinaka major na ako mismo naka-experience. So siguro kung nagustuhan mo yung vlog, mag-follow ka na, mag-like, saka mag-subscribe ka na. So sige, hanggang dito na lang. Bye na guys.